Bakit parang ang bigat ng pakiramdam dito sa bahay? Ito ang tanong na paulit-ulit na sumasagi sa isip ni Mariana habang siya ay nakatayo sa gitna ng kanilang sala. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ramdam niya ang isang hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. Parang may aninong nakadikit sa kanilang tahanan, isang bagay na hindi niya nakikita pero alam niyang naroroon. Noong una, inakala niyang ito ay dahil lamang sa pagod. Ang pagiging ina ng 2 anak at asawa ni Daniel, isang abalang inhinyero, ay hindi biro. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalong tumitindi ang pakiramdam na may bumabalot na negatibong enerhiya sa kanilang tahanan. Nag-umpisa ito sa maliliit na bagay, mga bagay na karaniwan pero tila kakaiba. Madalas na pagkasira ng appliances, bigla ang pagkawala ng mga gamit, at ang mas nakakabahala, mga bangayan sa pagitan nilang mag-asawa na dati namang bihira mangyari. Lagi na lang tayong nag-aaway, Mariana. Bakit ba kahit simpleng bagay, ang bigat-bigat? Galit na tanong ni Daniel isang gabi matapos silang magkaroon ng isang walang saysay na pagtatalo tungkol sa kung sino ang dapat maghugas ng pinggan. Hindi ko rin alam, Daniel, malungkot na sagot ni Mariana. Pero nararamdaman kong may mali. Parang may bumabalot na dilim dito sa bahay. Napailing si Daniel at huminga ng malalim. Nakikinig ka na naman sa mga pamahiin, Mariana. Siguro pagod ka lang. Ngunit alam ni Mariana na hindi lang ito simpleng pagod. May bumabalot na kalungkutan sa kanilang tahanan, isang enerhiya na nagpapalala ng lahat ng bagay. Kahit ang kanilang mga anak na sina Mateo at Lucia, na karaniwang masayahin, ay nagiging irritable at madalas magkasakit. Mama, hindi ako makatulog, bulong ni Lucia isang gabi, habang mahigpit na nakakapit sa kumot niya. May tao sa kwarto ko. Napatingin si Mariana sa anak. Ano? Anong sinasabi mo, anak? Nakatingin lang siya sa akin, pero hindi ko makita ang mukha niya. Malamig ang pakiramdam na dumaloy sa katawan ni Mariana. Mateo, anak, ikaw ba ang pumasok sa kwarto ng kapatid mo? Tanong niya sa panganay nilang anak, ngunit mabilis itong umiling. Wala akong alam, Mama. Kanina pa ako tulog, sagot ni Mateo, halatang antok pa. Kinabahan si Mariana. Sinilip niya ang kwarto ni Lucia, ngunit wala siyang nakita. Walang tao. Ngunit ang pakiramdam ng malamig na hangin sa loob ng kwarto ay hindi nawala. Kinabukasan, ikinuwento niya ito kay Daniel, ngunit tulad ng dati, hindi ito naniwala. Mariana, baka naman napanaginipan lang ni Lucia yon. Bata pa yan, madalas mag-imagine ng kung ano-ano. Hindi, Daniel. Alam kong may kakaiba. Mula nang lumipat tayo rito, parang may bumabalot na bigat sa ating lahat. Kung gusto mo, magpalinis tayo ng bahay. Magpausok ka, gaya ng ginagawa ni Mama noon, biro ni Daniel. Hindi siya natawa. Hindi ito tungkol sa alikabok o sa masamang panaginip. Sa loob-loob niya, nararamdaman niyang may kailangan silang gawin. May dapat baguhin. Ngunit ano? Sa parehong araw, habang namimili sa palengke, nadaanan niya ang isang maliit na tindahan ng mga gamit pang relihiyon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, napahinto siya. May isang matandang babae sa loob, nakangiti sa kanya. Kailangan mo ito, sabi ng matanda habang inaabot sa kanya ang isang maliit na krusipiho. Napatingin si Mariana sa matanda. Bakit po? Dahil ang bahay mo ay bukas at may mga hindi imbitadong panauhin. Nanlamig ang kanyang katawan. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Pinagmasdan ni Mariana ang maliit na krusipiho sa kanyang mga kamay. Makinis ito, gawa sa kahoy na may maliit na imahen ni Kristo na nakapako rito. Hindi niya maipaliwanag, pero may kakaibang init na bumalot sa kanyang mga palad nang hawakan niya ito. Kaninong bahay mo ito ilalagay, Hija? Tanong ng matandang babae na nagbigay sa kanya ng krusipiho. Sa amin po, sagot ni Mariana, hindi sigurado kung bakit niya yon tinanggap mula sa estrangherang ito. Mabuti, tumango ang matanda. Dahil kailangan mo ito. Pero tandaan mo, Hija, ang krusipiho ay hindi isang palamuti lang. Isa itong bantay, isang proteksyon, pero higit sa lahat, isa itong paalala. Paalala po, tanong ni Mariana, napakunot noo. Ang krus ang pinakamakapangyarihang sagisag ng pananampalataya, sagot ng matanda. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakalimutan ng marami ang tunay na kahulugan nito. Marahang iniabot ni Mariana ang ilang perang pambayad, ngunit umiling ang matanda. Ibigay mo ito ng may pananalig, anito, bago lumakad palayo.
Hindi makapaniwala si Mariana. Bakit tila may kakaibang bigat ang mga salitang iyon? Nagmamadali siyang umuwi at nang makarating sa bahay, agad niyang hinanap ang tamang lugar para sa krusipiho. Hindi niya alam kung bakit, pero parang isang panibagong sigla ang bumalot sa loob ng kanilang tahanan nang maikabit niya ito sa dingding ng sala. Kinagabihan, habang tahimik silang naghahapunan, napansin ni Daniel ang bagong krusipiho. "Kailan ka pa nagsimulang bumili ng mga ganyan?" tanong nito, nakataas ang kilay. "Ibinigay lang sa akin," sagot ni Mariana. Tumingin si Daniel ng mas matagal, parang may gusto siyang sabihin, ngunit pinili niyang manahimik na lang. Samantala, si Mateo at Lucia ay tila hindi na malayan ang presensya ng bagong krusipiho, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naging payapa ang kanilang hapunan. Walang sigawan, walang inisan, walang matinding tensyon sa hangin. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, habang nakahiga sa kama, hindi mapakali si Mariana. Patuloy na umuulit sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda na ang krus ay isang paalala. Ano ang ibig sabihin nito? Kinabukasan, nagdesisyon siyang bumalik sa simbahan upang makausap ang kanilang paring si Padre Ernesto, isang matandang pari na kilala sa kanyang malalim na pananampalataya. Nakita niya itong nakaupo sa loob ng kumpisalan, tila malalim ang iniisip habang hawak ang sariling krusipiho. "Padre," mahina niyang tawag. Pagtingin sa kanya ng pari, ngumiti ito. "Mariana, anong maipaglilingkod ko sa'yo?" Ito po, inilabas niya ang maliit na krusipiho mula sa kanyang bags, binigay po ito sa akin ng isang matanda. Sinabi niya na hindi lang ito isang palamuti, kundi isang paalala. Ano po ang ibig niyang sabihin? Tumingin si Padre Ernesto sa kanya ng matagal bago marahang huminga. "Anak," mahinahong sabi nito, "ang krus ay hindi lamang isang tanda ng relihiyon. Isa itong alaala ng pinakadakilang sakripisyo, ang pagpapakasakit ni Kristo upang mailigtas ang sanlibutan." Tahimik na nakinig si Mariana habang ipinagpatuloy ng pari ang kanyang paliwanag. Noong unang panahon, ang krus ay isang sagisag ng kamatayan. Ginagamit ito ng mga Romano upang parusahan ang mga itinuturing nilang kriminal. Subalit nang ialay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus, binago nito ang kahulugan ng sagisag na iyon. Mula sa simbolo ng takot at pagdurusa, naging tanda ito ng tagumpay, kaligtasan, at pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pero, Padre, tanong ni Mariana, paano ito naging isang proteksyon? Dahil ang krus ay hindi lang isang kahoy o isang piraso ng bakal, sagot ng pari. Ito ay isang paalala sa atin kung sino ang ating sandigan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagiging matibay ang depensa ng isang tahanan laban sa anumang kasamaan. Lalong lumalim ang interes ni Mariana. Ibig niyong sabihin, Padre, kung may pananampalataya ako sa krus, mapoprotektahan nito ang aming tahanan. Higit pa riyan, anak, ngumiti si Padre Ernesto. Hindi lang ito proteksyon, kundi isang paanyaya kay Kristo upang manahan sa inyong tahanan. Ngunit tandaan mo, Mariana, ang krus ay walang kapangyarihan kung wala ang pananalig. Napaisip si Mariana. Ano po ang dapat kong gawin? Manalangin, sagot ng pari. Manalangin ka kasama ang iyong pamilya. Huwag mo lang hayaang nakasabit ang krusipiho sa dingding, gamitin mo ito bilang gabay sa inyong buhay. Alalahanin ang kahulugan nito sa bawat araw. Matapos ang pag-uusap nilang iyon, umuwi si Mariana na puno ng bagong pag-asa. Pagdating niya sa bahay, muli niyang pinagmasdan ang krusipiho sa kanilang sala. Ngayon, hindi na lamang ito isang piraso ng kahoy sa kanyang paningin. Ito ay isang paalala ng isang pangakong hindi natitinan. Isang panawagan sa pananampalataya. At isang kalasag laban sa kadiliman. Tahimik na nakaupo si Mariana sa sofa, pinagmamasdan ang maliit na krusipiho na isinabit niya sa dingding ng kanilang sala. Mula nang marinig niya ang paliwanag ni Padre Ernesto, nag-iba ang tingin niya sa simpleng bagay na iyon. Hindi na ito isang palamuti. Ito ay isang tanda ng pananampalataya, isang paalala na ang kanilang tahanan ay hindi kailangang manatiling balot sa bigat at tensyon na nararamdaman niya nitong mga nakaraang buwan. Napansin niyang mula nang ikabit niya ito, tila may pagbabago sa paligid. Hindi pa man niya ito lubos na nauunawaan, pero ang dating malamig at mabigat na hangin sa bahay ay parang nagkaroon ng kaunting sigla. Parang may liwanag na unti-unting pumapasok. Habang iniisip niya ito, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Daniel, pagod mula sa trabaho. Agad niyang napansin ang krusipiho. Talaga bang kailangan natin yan? Tanong niya, hindi maitago ang pag-aalinlangan sa boses. Tumingin si Mariana sa kanya.
Bakit? Ano bang problema kung may krus tayo sa bahay? Napakamot si Daniel sa batok. Hindi naman sa problema pero parang hindi mo naman dating pinapansin yang mga ganyan. Bigla ka na lang naglagay. Pakiramdam ko kasi kailangan natin. Dahil ba sa sinabi ng matandang yon sa tindahan? Umiling si Daniel. Huwag mong hayaang guluhin ka ng mga pamahiin, Mariana. Walang epekto iyan kung hindi ka rin naman kumikilos sa buhay. Ngumiti si Mariana. Hindi ito tungkol sa pamahiin, Daniel. Tungkol ito sa pananampalataya. Tumikim si Daniel at nagpatuloy papasok ng kwarto. Alam niyang hindi na nito gustong ipagpatuloy ang usapan, kaya pinili na lamang niyang manahimik. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na ito isang bagay na basta na lang niya makakalimutan. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng almusal, lumapit si Lucia, bitbit ang kanyang unan. Mama, mahina nitong tawag. Napatingin si Mariana sa anak, napansin ang tila kakaibang ningning sa mata nito. Bakit, anak? Ang sarap po ng tulog ko kagabi. Ngumiti ang bata. Wala na yung anino sa kwarto ko. Napatigil si Mariana, hindi sigurado kung tama ang narinig niya. Talaga? Tumango si Lucia. Nung bago ako matulog, tinignan ko yung krus na nilagay mo sa sala. Tapos nagdasal ako, Mama. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi na ako natatakot. Pinagmasdan ni Mariana ang kanyang anak, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, pakiramdam niya'y mas payapa ang mukha nito. Hindi siya maaaring magkamali, may nangyayaring pagbabago. Habang nag-aalmusal, napansin ni Daniel ang sigla ni Lucia at Mateo. Hindi rin siya makapaniwala sa tahimik at masayang atmosfera sa kanilang bahay. Walang iritableng sagutan, walang tensyon. Anong nangyayari sa inyo? Biro niya habang naglalagay ng kape sa kanyang tasa. Napatawa si Mateo. Bakit, Papa? Masama bang hindi na kami nag-aaway ni Lucia? Umiling si Daniel, ngumiti. Hindi naman. Nakakapanibago lang. Napatingin si Mariana sa krusipiho. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito, pero ramdam niya na unti-unti, ang tahanan nila ay muling nagiging isang lugar ng kapayapaan. Ngunit hindi pa nagtatapos doon ang lahat. Makalipas ang ilang araw, habang siya ay nag-aayos ng mga gamit sa kwarto, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Daniel, may hawak na papel sa kamay. Mariana, kailangan nating mag-usap. Kinabahan siya sa tono ng asawa. Bakit? Ano yan? Huminga ng malalim si Daniel bago iniabot sa kanya ang papel. Nang tingnan niya ito, napagtanto niyang isang termination letter ito, nawalan ng trabaho si Daniel. Natahimik si Mariana. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Wala akong ideya kung paano natin ito haharapin, mahinang sabi ni Daniel. Hindi ko pa nasasabi sa mga bata. Pero alam kong mahihirapan tayo sa mga susunod na buwan. Niyakap siya ni Mariana. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, bulong niya. Natawa si Daniel pero may pait sa kanyang tinig. Gusto kong maniwala dyan, Mariana. Pero paano kung wala namang sagot mula sa langit? Paano kung tayo lang talaga ang may hawak ng kapalaran natin? Hindi agad nakasagot si Mariana. Alam niyang masakit ang pinagdadaanan ng kanyang asawa. Ngunit naniniwala siyang hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, tumayo si Mariana at lumapit sa krusipiho. Tumigil siya sa harap nito at marahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kahoy. Panginoon, mahina niyang usal, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ngayon. Pero nagtitiwala akong hindi mo kami pababayaan. Sa likuran niya, hindi niya namalayang nakatayo si Daniel, tahimik na pinagmamasdan siya. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya kung paanong parang may ibang liwanag sa mukha ng kanyang asawa habang nakayuko sa harap ng krusipiho. At sa unang pagkakataon, naisip niyang marahil, hindi lang simpleng kahoy at metal ang bagay na yon sa kanilang dingding. Baka nga may ibig sabihin ito. Baka nga may kapangyarihan ang pananampalataya. At baka kahit papaano hindi sila nag-iisa. Tahimik na nakaupo si Daniel sa gilid ng kama, hawak pa rin ang termination letter na natanggap niya kanina. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga salita, tila umaasa na may mababago sa nilalaman nito kung titignan niya ng mas matagal. Ngunit wala. Wala siyang trabaho. At wala siyang kasiguraduhan kung paano niya susuportahan ang kanyang pamilya sa mga darating na buwan.
Napatakip siya ng palad sa kanyang mukha, pilit na itinatago ang bigat na nararamdaman. Hanggang sa mapansin niyang may anino sa kanyang tabi. Nang lingunin niya, nandoon si Mariana, tahimik na nakatayo, hawak ang isang tasa ng kape. Inumin mo, mahina nitong sabi. Alam kong hindi ka pa kumakain. Mabigat ang kilos ni Daniel nang kunin ang tasa. Salamat. Hindi agad nagsalita si Mariana. Tumabi lamang siya sa asawa, hinayaang dumaan ang ilang minuto ng katahimikan. Hanggang sa tuluyan ng bumuntong hininga si Daniel. Hindi ko alam ang gagawin, Mariana. Hinawakan ni Mariana ang kanyang kamay. Hindi pa natin alam kung anong mangyayari, pero hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Paano kung hindi ako makahanap agad ng trabaho? Paano kung isandaling tumigil si Daniel, tila natatakot sabihin ang gusto niyang ipahayag? Paano kung wala ngang tumutulong sa atin? Paano kung tayo lang talaga? Ngumiti si Mariana, marahang itinuro ang krusipiho sa dingding. Hindi tayo nag-iisa. Napabuntong hininga si Daniel. Gusto kong maniwala dyan, Mariana. Pero paano mo nasisigurado? Tahimik lang siyang ngumiti bago bumangon at naglakad papunta sa kanilang sala. Naiwan si Daniel, hindi sigurado kung susundan ang asawa o mananatili na lang sa kwartong iyon, kasama ang sarili niyang pag-aalinlangan. Ngunit sa huli, bumangon siya at sumunod kay Mariana. Nang makarating siya sa sala, nakita niyang nakatayo si Mariana sa harap ng krusipiho, tila may iniisip na malalim. Nararamdaman mo ba ito? Bulong ni Mariana. Nagtaas ng kilay si Daniel. Ano? Itong bahay natin nitong mga nakaraang buwan, hindi mo ba napansin kung paano naging mabigat ang pakiramdam dito? Parang may bumabalot na anino, isang hindi natin maipaliwanag. Napakamot si Daniel sa batok. Hindi ko alam. Siguro dahil stress tayo, kaya pakiramdam natin ganon. Umiling si Mariana. Hindi lang ito stress, Daniel. Naramdaman ko ito sa mga bata. Naramdaman ko ito sa sarili ko. Pero simula nang inilagay ko itong krusipiho rito, parang unti-unting nabawasan ang bigat. Napatingin si Daniel sa krusipiho. Isang simpleng kahoy at bakal lamang ito sa paningin niya. Wala namang espesyal dito. Ngunit hindi niya maikakaila, mula nang nandito ito, may nangyaring pagbabago. Tingin mo may kinalaman yan sa nararamdaman natin ngayon? Tumango si Mariana. Naniniwala akong may mga bagay sa paligid natin na hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin. Mga enerhiya, mga puwersa at ang ilan sa mga ito, hindi maganda. Sandaling natahimik si Daniel. Hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang mga sinasabi ng kanyang asawa. Mula pagkabata, hindi siya pinalaki sa paniniwala sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Para sa kanya, ang mundo ay isang simpleng laro ng aksyon at reaksyon. Kung may problema ka, hanapin mo ang solusyon. Kung may sakit ka, uminom ka ng gamot. Ngunit ngayon, hindi niya maikakaila na may ibang puwersang tila gumagalaw sa kanilang paligid. Nagpatuloy si Mariana, naalala mo si Lucia. Noong una siyang nagsabi na may nakikita siya sa kwarto niya. Napaisip si Daniel. Yeh! Wala na siyang ayong sinasabi, hindi ba? Napatingin si Daniel kay Mariana. Totoo. Simula nang inilagay ang krusipiho, wala nang banggit si Lucia tungkol sa anino sa kanyang kwarto. Siguro napailing siya, hindi sigurado kung dapat niyang sabihin ang iniisip niya. Siguro nga may punto ka. Hindi siya sigurado kung ano ang pinaniniwalaan niya ngayon. Pero isang bagay ang alam niya, kahit hindi niya makita ang nangyayari, nararamdaman niya ito. At kung totoong may mga bagay na hindi niya nakikita, baka oras na para pag-aralan niyang intindihin ang mga ito. Hating gabi na, ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Mariana. Tahimik siyang nakahiga sa kanilang kama, nakatingala sa kisam, habang ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa usapan nila ni Daniel kanina. Hindi niya inaasahang aaminin ng kanyang asawa na maaaring may ibang puwersang gumagalaw sa kanilang paligid. Si Daniel na palaging makatuwiran, palaging lohikal, ngayon, nagsisimula na rin itong magduda sa sarili niyang paniniwala. Nilingon niya si Daniel na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumangon, lumabas ng kwarto, at naglakad patungo sa sala kung saan nakasabit ang maliit na krusipiho sa dingding. Tumayo siya sa harap nito, tinitigan ito ng matagal. Kung nandito ka, Panginoon. Mahina niyang bulong, tulungan mo kaming maunawaan ang nangyayari. Gabayan mo kami sa tamang landas. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng krusipiho.
Sa sandaling iyon, may isang malamig ngunit payapang pakiramdam ang bumalot sa kanya, hindi takot, kundi isang uri ng katiyakan. Napapikit siya. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, lumuhod siya at taimtim na nanalangin. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal, napansin ni Mariana na tahimik si Daniel. Nakaupo ito sa lamesa, tila may iniisip. May problema ba? Tanong niya, inilapag ang tasa ng kape sa harapan nito. Sandaling nag-atubili si Daniel bago siya sinagot. Narinig kitang nagdarasal kagabi. Napahinto si Mariana. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Daniel, kung ito ba'y pagtutol o pag-usisa. Totoo ba yung sinabi mo? Patuloy ni Daniel. Na hinihiling mong gabayan tayo ng Diyos. Tumango si Mariana. Alam kong hindi mo yon madalas ginagawa, pero gusto kong subukan ulit. Mula nang inilagay ko ang krusipiho sa bahay natin, pakiramdam ko dapat nating palakasin hindi lang ang proteksyon, kundi ang pananampalataya natin. Tahimik na tumango si Daniel. Matagal itong hindi nagsalita bago tuluyang nagsalita. Ano bang sinasabi ng pari tungkol sa panalangin? Nagulat si Mariana sa tanong na yon. Hindi niya inaasahan na si Daniel mismo ang magpapakita ng interes. Sabi ni Padre Ernesto, ang panalangin ay hindi lang isang ritual, sagot niya. Isa itong paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Isa itong depensa laban sa anumang negatibong puwersa na gustong pumasok sa buhay natin. Napaisip si Daniel. Kung ganoon, paano tayo dapat manalangin? Ngumiti si Mariana. Gusto mo bang subukan? Hindi agad sumagot si Daniel. Tila pinag-iisipan niyang mabuti ang kanyang sagot. Ngunit sa huli tumango siya. Sige, sagot nito. Pero hindi ko alam kung paano. Hinawakan ni Mariana ang kamay ng kanyang asawa. Walang tamang o maling paraan sa panalangin, anya. Ang mahalaga, bukal ito sa puso natin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang maliit na kusina, magkahawak kamay silang pumikit at sabay na nanalangin. At habang binibigkas ni Mariana ang kanyang mga panalangin ng pasasalamat at gabay, may isang bagay na nagbago sa loob ng tahanan nila, isang bagay na hindi nila nakikita, pero ramdam nilang naroroon. Mula sa malayo, bumuhos ang kulog, nagbabadyang paparating ang isang matinding ulan. Ang langit ay madilim, parang may isang bagay na bumabalot sa paligid ng kanilang tahanan. Si Mariana ay nakaupo sa sala, mahigpit na nakayakap sa kanyang sarili. Ilang araw na ang nakalipas mula nang magsimula silang magdasal bilang isang pamilya. Akala niya ay unti-unti nang bumabalik ang kapayapaan sa kanilang tahanan, pero bakit parang mas lumalala ang sitwasyon? Simula nang nawala ng trabaho si Daniel, ramdam niya ang tensyon sa bawat kilos ng kanyang asawa. Madalas itong tahimik, malalim ang iniisip, at madaling mag-init ang ulo. Kahit ang simpleng tanong niya kung kumain na ito ay nauwi sa inis at malamig na tugon. Daniel, kumusta ang paghahanap mo ng trabaho? Tanong ni Mariana isang umaga habang naghahanda ng agahan. Hindi agad sumagot si Daniel. Nakatingin lang ito sa tasa ng kape na hawak niya, tila hindi narinig ang tanong. Daniel, muli niyang tawag. Napatakip si Daniel ng kamay sa kanyang mukha, saka napabuntong hininga ng malalim. Wala pa rin, sagot nito sa wakas. Lahat ng inaplayan ko, wala pang sagot. Paano tayo mabubuhay ng ganito, Mariana? Hinawakan ni Mariana ang kamay ng asawa. May paraan si Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Napailing si Daniel, marahang hinila ang kamay mula sa pagkakahawak ni Mariana. Kung talagang may paraan siya, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Tahimik si Mariana. Alam niyang mahirap para kay Daniel ang mawalan ng trabaho, pero hindi niya inaasahang magiging ganito ito kapait. Nagpatuloy ang mga araw, at sa halip na gumaan ang sitwasyon, mas lalo itong bumigat. Naging madalas ang pagtatalo nila. Maliit na bagay lang, pero palaging nauwi sa sama ng loob. Kahit sina Mateo at Lucia ay tila nakakaramdam ng tensyon, hindi na sila kasing likot at kasigla katulad ng dati. At isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan, pumutok ang pinakamatinding pagtatalo nilang mag-asawa. Ano ba, Mariana? Araw-araw na lang, dasal dito, dasal doon. Dasal ba ang magpapakain sa atin? Sigaw ni Daniel, hawak ang isang papel ng isa pang aplikasyon na hindi tinanggap. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, Daniel, sagot ni Mariana, na puno na rin ng sama ng loob. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bumitiw na lang tayo sa lahat. Saan ba tayo dinadala ng paniniwala mong yan, ha?
Napailing si Daniel, bakas ang matinding pagod at galit sa kanyang mukha. Mula nang sinimulan natin to, parang mas lalo lang tayong sinusubok. Dahil sinusubok nga tayo, Daniel, sagot ni Mariana, halos lumuluha na. Hindi ibig sabihin na dahil nagdarasal tayo, bigla na lang mawawala ang lahat ng problema natin. Hindi ganyan gumagana ang Diyos. E paano nga gumagana ang Diyos mo, Mariana? Masakit ang tono ni Daniel. Kasi hanggang ngayon, naghihintay pa rin tayo. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang sagot. Hindi na napigilan ni Mariana ang luha niya. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang galit ni Daniel, o ang katotohanang nawawalan na ito ng pananampalataya. Hindi siya sumagot. Sa halip, marahan siyang lumapit sa dingding kung saan nakasabit ang krusipiho. Dahan-dahan niyang hinawakan ito, habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Pumikit siya at bumulong, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Daniel. Panginoon, huwag mong hayaang mawala siya sa iyo. Sa likuran niya, nanatiling nakatayo si Daniel. Hindi na ito nagsalita, pero ramdam niya ang bigat sa puso ng kanyang asawa. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan, tila sumasalamin sa bagyong dumaan sa kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang pinanghahawakan, ang bagyo ay hindi nagtatagal magpakailanman. Magdamag na umulan. Ang kalangitan ay madilim pa rin kinaumagahan, ngunit unti-unting humuhupa ang bagyo. Sa loob ng bahay, nanatili ang katahimikan. Si Daniel ay hindi pa bumabangon mula sa kama, habang si Mariana ay tahimik na nakaupo sa hapagkainan, pinagmamasdan ang malamig na kape sa kanyang tasa. Nakapanghihina ang pakiramdam ng hindi pagkakaintindihan nilang mag-asawa. Parang mas mabigat pa ang sakit sa puso niya kaysa sa bagyong dumaan kagabi. Ngunit hindi siya bibitiw. Alam niyang ito ay bahagi lamang ng isang pagsubok. Nang marinig niya ang mga yabag sa likuran niya, napalingon siya. Si Daniel, halatang pagod pa rin, ngunit mas kalmado na ang mukha. Mariana, mahinang sabi nito. Kailangan kong lumabas. Para saan? Tanong niya, nag-aalala. Ewan ko. Gusto ko lang maglakad-lakad mag-isip. Hindi na siya tumutol. Alam niyang may dinadala si Daniel na hindi basta mawawala sa isang usapan lang. Habang naglalakad si Daniel sa bayan, hindi niya namalayang napadpad siya sa simbahan. Napatingin siya sa mataas na kampanaryo, at sa kung anong dahilan, nagdesisyon siyang pumasok. Sa loob, kaunti lang ang mga tao. May ilang matatandang tahimik na nagdarasal, at sa harapan, nakita niya si Padre Ernesto na nakaupo, tila may iniisip. Nang mapansin ng pari ang presensya niya, umiti ito. Daniel, bati ni Padre Ernesto. Hindi kita madalas makita rito. Napakamot si Daniel sa batok. Hindi rin po ako madalas pumunta. Ngunit nandito ka ngayon. Tumango si Daniel. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang kanyang nais sabihin, ngunit tila nabasa na ng pari ang kanyang isip. Parang hindi ka mapalagay, wika ni Padre Ernesto. May bumabagabag ba sa'yo? Sandaling nag-isip si Daniel bago tuluyang nagsalita. Hindi ko alam, Padre. Parang mas lalo pang naging mahirap ang buhay mula nang mas lumalim ang pananampalataya ng asawa ko. Napangiti ng bahagya si Padre Ernesto. At inakala mong kapag lumapit ka sa Diyos, lahat ng problema mo ay mawawala. Napayuko si Daniel. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong asahan. Pero parang mas mabigat ngayon kaysa dati. Marahang tumango ang pari. Naiintindihan kita, Hijo. Ngunit hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay. Nag-ayos ng upo si Daniel habang nagsimulang magkwento si Padre Ernesto. Noong bata pa ako, may isang pamilya sa baryo na dumaan sa isang matinding pagsubok. Ang ama nawalan ng trabaho. Ang ina nagkasakit. Ang kanilang mga anak ay hindi na makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Sa loob ng kanilang tahanan, nagsimulang manaig ang lungkot, galit at takot sa hinaharap. Tumigil saglit si Padre Ernesto bago nagpatuloy. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko ang ina ng pamilyang iyon. Kahit siya mismo ay mahina, itinuro niya sa kanyang mga anak ang halaga ng pananalig. Sa halip na magreklamo, ginamit niya ang panalangin bilang sandata. At alam mo ba ang nangyari? Napakunot noo si Daniel. Ano po? Unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Hindi biglaan, hindi rin madali, pero nagkaroon ng sagot ang kanilang mga panalangin. Ang ama ay nakahanap ng bagong trabaho, ang ina ay gumaling, at ang kanilang mga anak ay muling nakapag-aral. At alam mo kung ano ang pinakanakakatuwa? Ano po?
Ang batang panganay nila na minsang nawala ng pag-asa ay lumaki at naging isang pari. Ngumiti si Padre Ernesto. Ako yon, Daniel. Napatingin si Daniel sa pari, nagulat sa revelasyong iyon. Marami ang iniisip na ang pananalig ay isang madaling daan, patuloy ni Padre Ernesto. Ngunit sa totoo lang, ito'y isang pagsubok sa ating katatagan. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ng bagyo. Ibig sabihin lang nito, hindi ka nag-isa sa pagharap mo sa bagyo. Tahimik si Daniel. Sa unang pagkakataon, tila may bahagyang liwanag na sumilay sa kanyang isipan. Tumayo si Padre Ernesto at lumapit sa kanya. Alam kong hindi ito madaling tanggapin, Daniel. Ngunit alalahanin mo, minsan, kailangang dumaan ang isang bagyo para luminaw ang kalangitan. Nang gabing iyon, umuwi si Daniel na may bagong bagay na iniisip. Hindi pa niya alam kung lubos siyang naniniwala, pero sa isang bahagi ng kanyang puso, may binhi ng pag-asa na naitanim. At sa unang pagkakataon, pagpasok niya ng bahay, dumiretso siya sa krusipiho, pinagmasdan ito ng matagal, at sa mahinang tinig, bumigkas ng isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Panginoon, tulungan mo akong maunawaan. Sa likod niya, tahimik na nakangiti si Mariana. Tahimik na nakaupo si Daniel sa gilid ng kama, nakatitig sa dingding kung saan nakasabit ang maliit na krusipiho. Ilang gabi na siyang ganito, gising sa kalaliman ng gabi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Mula sa araw na iyon sa simbahan, nagbago ang paraan ng pagtingin niya sa lahat ng nangyayari. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang pananampalataya sa paraang ginagawa ni Mariana. Pero may isang bagay siyang natutunan, mayroong hindi nakikitang puwersang gumagalaw sa mundo, at hindi lahat ng iyon ay mabuti. Napatingin siya sa asawa niyang mahimbing na natutulog. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, nanatiling matatag si Mariana. Lagi itong nakahawak sa pananampalataya niya, kahit sa pinakamalalalim nilang problema. Ngunit siya ay palaging nag-aalinlangan. Hindi niya namalayan na dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Habang naglalakad siya papunta sa sala, muli niyang naramdaman ang bigat sa hangin, isang pakiramdam na matagal na niyang napapansin, ngunit hindi niya inintindi noon. Nang makarating siya sa harap ng krusipiho, tumigil siya. Ano ba talaga ang totoo? Tahimik niyang tanong sa sarili. At doon niya naramdaman ang isang malamig na simoy ng hangin, hindi mula sa labas, kundi tila nanggagaling mismo sa loob ng bahay. Napatingin siya sa paligid, at sa kabila ng tahimik na gabi, parang may kakaibang aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Humakbang siya palapit sa bintana at lumingon sa labas. Walang tao. Walang kahit anong kakaiba. Pero ang pakiramdam ng mabigat na presensya ay nanatili, parang may isang hindi nakikitang mata na nakamasid sa kanya. Napakapit siya sa krusipiho. At sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng matinding galit, isang emosyon na hindi niya maintindihan. Bakit ako naniniwala sa isang bagay na hindi ko nakikita, bulong ng isang tinig sa kanyang isip. Nagulat siya. Saan nanggaling ang tinig na yon? Wala ka namang nakikitang ebidensya. Hindi ba't mas madali na lang tanggapin na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay simpleng malas? O kaya'y sarili mo lang ang dapat sisihin? Malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang batok. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero ramdam niya ang puwersang bumabalot sa kanya, isang hindi niya kayang ipaliwanag ngunit tiyak niyang naroroon. Bitiwan mo ang pananalig mo. Hindi mo yan kailangan. Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga mata. Hindi. Mahina ngunit mariin lumabas ang salitang iyon sa kanyang bibig. At sa isang iglap, nawala ang bigat sa paligid. Nawala ang malamig na hangin. Bumalik siya sa sarili. Nakatayo pa rin siya sa harap ng krusipiho, mahigpit ang pagkakahawak dito. Hindi niya namalayang nanginginig ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang lumuhod. Panginoon, mahina niyang bulong. Kung totoo ka, kung talagang nandito ka, tulungan mo akong lumaban. Sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman naisip na darating siya sa puntong ito, na hihingi siya ng tulong sa isang Diyos na matagal niyang kinuwestiyon. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal nang hindi niya nararamdaman. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya. Ang pananampalataya ay hindi nawawala sa isang iglap. Sinisira ito ng pagdududa, pinanghihinaan ng pangyayari, at unti-unting kinakain ng takot. At kung mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila, may isang puwersa rin na ayaw silang mapalapit sa Kanya. Ngunit ngayong alam na niya ito, hindi na siya basta-basta bibitaw.
Sa loob ng kanilang kwarto, si Mariana ay nagising at napansin ang kawalan ng kanyang asawa sa kanyang tabi. Tahimik siyang bumangon, lumabas ng kwarto, at natagpuan si Daniel na nakaluhod sa harap ng krusipiho, nakapikit at mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang mga palad. Napangiti si Mariana, at sa kanyang puso, nagpasalamat siya sa Diyos. Dahil alam niyang nagsimula na ang laban, at sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Daniel. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nagising si Daniel na magaan ang pakiramdam. Ang bigat na dati niyang dala, ang alinlangan, ang takot, ang galit, tila nawala na. Hindi pa niya ganap na nauunawaan ang lahat, pero may isang bagay siyang natitiyak, may kapayapaang bumalot sa kanyang puso. Pagbangon niya, napansin niyang wala na si Mariana sa kama. Bumangon siya at lumabas ng kwarto, at doon niya nakita ang asawa, nakaupo sa harap ng krusipiho, nakapikit, tahimik na nananalangin. Hindi alam ni Daniel kung anong dumaloy sa kanyang damdamin sa sandaling iyon. Ngunit sa halip na bumalik sa kwarto, lumapit siya sa asawa at marahang hinawakan ang kamay nito. Nagmulat ng mata si Mariana at nagulat sa presensya ni Daniel. "Gusto mo bang sabayan kita?" tanong ng lalaki, mahina ngunit puno ng sinseridad. Napatulala si Mariana. Hindi niya inasahan ito. Pero imbes na sumagot, pinisil lang niya ang kamay ni Daniel at sabay nilang ipinikit ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, magkasama silang nanalangin. Pagkatapos ng ilang minuto, nagmulat ng mata si Daniel. May kung anong init sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng katiyakan na matagal na niyang hindi nararamdaman. "Mariana," sabi niya, may determinasyon sa kanyang tinig, "kaya natin to, magkakaroon ako ng trabaho. Makakabangon tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos." Ngumiti si Mariana, may luhang namuo sa kanyang mga mata. "Alam kong kaya natin," sagot niya. "Ang mahalaga, magkasama tayo." Dumaan ang mga araw at unti-unting nagbago ang lahat. Hindi agad dumating ang sagot sa kanilang mga panalangin, pero ramdam nila ang presensya ng Diyos sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Si Daniel ay mas naging positibo, mas determinado. Sa halip na panghinaan ng loob sa bawat rejection sa trabaho, itinataas na lang niya ito sa panalangin. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papeles para sa panibagong aplikasyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kumpanyang inaplayan niya ilang linggo na ang nakalipas. "Ginoo, gusto ka naming makapanayam muli para sa isang posisyon na sa tingin namin ay mas angkop para sa iyo," sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi makapaniwala si Daniel. Mabilis niyang tinapos ang tawag at tumakbo papunta kay Mariana. "Nakakuha ako ng second interview," sigaw niya, bakas ang tuwa sa kanyang mukha. Napatakip ng bibig si Mariana, hindi makapaniwala. "Seryoso?" "Daniel, sabi na eh. Sabi ng Aba hindi tayo pababayaan ni Lord." Hindi napigilan ni Daniel ang kanyang sarili, niyakap niya si Mariana ng mahigpit. "Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin." Ngumiti si Mariana. "Salamat sa pagsubok mong muling maniwala." Dumating ang araw ng kanyang interview. Puno ng kaba si Daniel, pero sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Bago siya pumasok sa gusali, huminga siya ng malalim at mahinang bumigkas ng isang panalangin. "Panginoon, ikaw na ang bahala." Sa unang pagkakataon, hindi niya ito sinabi dahil lang sa pangangailangan. Sinabi niya ito dahil talagang naniniwala na siya. Dahan-dahang pumasok si Daniel sa opisina para sa kanyang ikalawang panayam. Huminga siya ng malalim at pinilit pakalmahin ang sarili. Sa loob ng mahabang panahon, ito na marahil ang pinakamahalagang sandali sa kanyang buhay. Habang hinihintay ang kanyang tawag, naalala niya ang mga nakalipas na buwan, ang hirap, ang takot, at ang halos pagkawala niya ng pag-asa. Ngunit ngayon, ibang Daniel na ang nakaupo rito. Hindi lang siya isang lalaking naghahanap ng trabaho. Siya ay isang lalaking natutong manalig, natutong humawak sa pananampalataya, kahit hindi niya nakikita ang kinabukasan. Makalipas ang ilang minuto, tinawag siya ng sekretarya at pumasok siya sa loob ng silid. Nakangiti ang tagapamahala ng kumpanya, isang matandang lalaki na may mabait na ekspresyon sa mukha. "Daniel, natanggap ko ang iyong aplikasyon ilang linggo na ang nakalipas," wika nito. "Nagkaroon kami ng maraming aplikante, pero may isang bagay sa iyo na nagpaiba sa iyo mula sa iba." Nanatiling tahimik si Daniel, hinihintay ang susunod na sasabihin. "Sa iyong unang panayam, halata ang pagkabalisa mo. Ngunit ngayon, may ibang sigla sa iyo. Parang may kapayapaan kang dala. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nagbago?"
Hindi inasahan ni Daniel ang tanong na yon. Saglit siyang natigilan, ngunit hindi na siya nagdalawang isip na sagutin ito ng tapat. Sa totoo lang, sir, nagsimula siya, dumaan ako sa pinakamahirap na panahon ng buhay ko kamakailan lang. Nawalan ako ng trabaho, at muntik nang masira ang relasyon ko sa pamilya ko. Pero may isang bagay na natutunan ko na hindi ko dapat pasanin ang lahat ng mag-isa. Natutunan kong magtiwala, hindi lang sa sarili ko, kundi sa mas mataas na plano para sa akin. Tumingin ang tagapamahala sa kanya, tila nag-isip. At sa tingin mo, ang pananampalatayang iyon ang nagdala sa iyo rito ngayon? Ngumiti si Daniel. Sir, alam kong anuman ang mangyari sa araw na ito, hindi ito ang katapusan para sa akin. May plano ang Diyos para sa akin, at anuman ang resulta ng panayam na ito, mananatili akong matatag. Tumango ang matanda, bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha. Napakaganda ng iyong pananaw, Daniel. At sa palagay ko, isang taong may ganitong paniniwala ang hinahanap namin sa kumpanyang ito. Napahinto si Daniel. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngumiti ang tagapamahala. Malugod kitang tinatanggap sa aming kumpanya. Magsisimula ka sa susunod na linggo. Hindi agad nakapagsalita si Daniel. Ilang segundo siyang tulala bago tuluyang lumuwag ang kanyang dibdib at napuno ng matinding saya. Salamat po, mahina niyang sabi. Salamat po talaga. Pagka-uwi niya, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Habang naglalakad papunta sa kanilang bahay, hindi niya mapigilang mapatingin sa langit. Maliwanag ang araw, tila nagpapahiwatig ng bagong simula. Nang pagbuksan siya ng pinto ni Mariana, bakas ang kaba sa mukha ng kanyang asawa. Anong nangyari? Agad nitong tanong. Sa halip na sumagot, niyakap niya si Mariana ng mahigpit. Nakuha ko ang trabaho, bulong niya sa tainga nito. Napahikbi si Mariana sa tuwa. Diyos ko, Daniel. Sabi ko sa'yo, hindi tayo pinabayaan. Sa likuran nila, lumabas sina Mateo at Lucia, nagtataka kung bakit umiiyak ang kanilang ina. Anong nangyayari? Tanong ni Mateo. Nakangiting lumuhod si Daniel sa harap ng kanyang mga anak at niyakap ang mga ito. May magandang balita ako sa inyo, sabi niya. Magkakaroon tayo ng mas magandang buhay mula ngayon. Tuwang-tuwa si Lucia. Talaga, Papa? Tumango si Daniel. Anak. At alam niyo ba kung bakit? Ngumiti si Mariana at sinagot ang tanong para sa kanya. Dahil hindi tayo kailanman bumitaw sa ating pananampalataya. Nilingon ni Daniel ang krusipiho sa dingding. Noong una, inakala niyang isa lang itong simpleng bagay. Pero ngayon, alam na niyang ito ang naging simbolo ng kanilang pananalig, ang paalala na sa gitna ng dilim, may liwanag na naghihintay. Hindi niya kailanman inakalang darating ang araw na tatayo siya sa harap ng kanyang pamilya, hindi bilang isang lalaking natatakot sa kinabukasan, kundi bilang isang lalaking natutong manalig sa Diyos. At sa loob ng kanilang tahanan, sa ilalim ng liwanag ng krusipiho, nanumbalik ang kapayapaan. Kung natapos mo ang video, ay type ang iliwanag sa mga komento. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong pamilya at mga kaibigan.